Kung pinagpala sa bawat isa po sa atin, amen, purihin po natin ng Diyos, amen. Gusto kong ibahagi po sa inyo ngayon that pain has a purpose po mga kapatid. Kaya po yung pain po, yung paghihirap po, yung pagsasakripisyo, pagtitiis, amen, paghihirap mo sa paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod po natin sa Panginoon, lahat po ng yan ay hindi masasayang. Amen po. Lahat po yan nakikita ng Panginoon. Amen. The Lord sees whatever happens everywhere. Nakikita po ng Panginoon. Even ngayon sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, nakikita po ng lahat ng ito ng Panginoon. At lahat ng yan, amen, sa paghihirap mo, pagtitiis mo, sakripisyo mo for the kingdom of God, to follow the will of God, sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, lahat ng po yan ay hindi po masasayang. Amen po mga kapatid. And 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ang sabi po dito, na-mention po dito mga kapatid, your labor is not in vain. Amen. Kaya yung pagtatrabaho sa kingdom ng Panginoon, lahat ng yan ay hindi masasayang. Amen. Kaya yung pain, and Romans 8 verse 18, ang sabi po dito, the pain that you've been feeling cannot compare to the joy that's coming. Yung pain na nararanasan po natin ngayon sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, hindi yan maihahalong tulad, hindi yan maikukumpara, hindi yan maihahambing. Amen. Amen, sa kaligayahan na darating na itinakda ng Panginoon sa kanyang magandang plano. So, I want to share with you po the story of Joseph in the Bible, yung anak po ni Jacob. And si Joseph po, meron po siyang mga kapatid. Yung mga kapatid niya ay nagsiselos po, amen, sapagkat po yung ama po nila na si Jacob, mas mahal po si Joseph. Kaya po mga kapatid po ni Joseph ay tinangka po siyang patayin. Amen, at binenta po siya into slavery hanggang sa makarating po siya kay Potiphar. Amen. He became a steward to Potiphar, one of Pharaoh's official po mga kapatid. Amen. Naging siyang katiwala po ni Potiphar. Amen. Isa sa mga official po ni Pharaoh. And then, to make the story short, yung asawa po ni Potiphar, nagkahumaling po, nagkagusto po kay Joseph. Kaya po yung inaakit niya po si Joseph. Si Joseph naman po malaki yung takot sa Diyos. He ran away from the temptation po mga kapatid. Kaya yung asawa po ni Potiphar po mga kapatid, hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano po mga kapatid. Kaya ang ginawa niya po ay ginawa niya ng masamang kwento si Joseph. Kaya si Joseph po mga kapatid, siya po ay nakulong ng walang pagkakasala. Grabe, imagine po mga kapatid, yung pinagdaanan po ni Joseph. Yung mga kapatid niya, pinagtangkaan siyang patayin, ibinenta siya into slavery, tapos nakulong pa siya ng walang pagkakasala, walang kasalanan po mga kapatid. Grabe yung pain na narasan ni Joseph po mga kapatid. And that was part of God's plan po mga kapatid, sapagkat ay magkakaroon po ng famine. Amen. Kaya po si Joseph po ay ginawang instrumento ng Panginoon to save the lives of people. He became the governor po mga kapatid. Grabe yung pinagdaan po ni Joseph. Amen. Yung kanyang pinagtangkaan po siya ng kanyang mga kapatid. Amen. Nakulong po siya ng walang kasalanan. Binenta po siya ng kanyang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. But the Lord, grabe, ang Panginoon po ay nasa kanya. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po sa Genesis chapter 50 verse 20, amen. The enemy meant for evil, but God turned it for good. Amen. Yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Amen. Amen. Na masamang balak po sa kanya. But tinorn ito yun ng Panginoon into good. Praise the Lord. Kaya yung mga nangyayari po sa buhay po natin, hindi po yan coincidente sa purpose of every pain po na naranasan po natin. Amen po ba? Amen. Kung ikaw ay nawala ng trabaho, naluging negosyo mo, nagbagsak, o nagsarado man ito, nagkaroon ka man ng malubhang sakit. Amen. There is a purpose for every pain po mga kapatid. Amen. Kaya po nangyari po kay Joseph. Amen. From prison to palace. Amen. Yung mga nangyari po sa kanya, it become a testimony. Praise the Lord. Purihin po natin ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Sa kabila po ng ating nararanasan, amen, sa mga panahong ito, ng ating nararanasan po mga kapatid, the Lord wants us to trust Him. Amen. Tayo ay magtiwala po sa Panginoon. And Proverbs 3 verse 5 to 6, anong sabi po dito ng Panginoon? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And all your ways acknowledge Him and He will make you straight. Pat ang ibig sabihin po mga kapatid, tayo po ay magtiwala po sa Panginoon sa kabila ng ating nararanasan, paghihirap, pagtitiis, makasakripisyo po natin. Amen. Sa paglilingkod po sa Panginoon. Amen. Sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Anong sabi ng Panginoon? Trust in the Lord. Amen. Nais po ng Panginoon, tayo lang po ang magtiwala. Kahit ito man po in good times and bad times, in maganda man po o hindi maganda ang mga nangyayari po mga kapatid, alalahanin po natin. Amen. And Romans 8 verse 28, and we know that all things work together for good
to those who love God, to those who are called according to His purpose po mga kapatid. Kaya ito po ay maganda o hindi maganda ang nangyayari po sa ating mga kapatid. Sabi ng Panginoon, all things work together for good po mga kapatid. To those who love God, to those who are called according to His purpose po. Amen po mga kapatid. Kaya nais pa ng Panginoon tayo lang po ay magtiwala po sa Kanya po mga kapatid. Amen. Alam ng Panginoon kung ano pong nakakabuti po sa bawat isa po sa atin. Amen. And Jeremiah 29 verse 11 ang sabi po dito, Amen. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and the future po mga kapatid. Alam ng Panginoon ang mga nangyayari po sa atin. Amen. Praise the Lord, purihin po natin ang Diyos. Amen. Sa kabula po nangyayari po sa atin. Amen. Sa paghihirap, pagtitis man to, mga sakripisyo po ng ating ginagawa for the kingdom of God. Ito po ay hindi po sayang. Mga kapatid, alalahanin po natin ang mga mensahe ng ating napakinggan ngayong araw na to. Purihin po natin ang Diyos na tayo lang po ay magtiwala at dumipende po sa Kanyang kapangyarihan. Amen po, nawa po ito ay nagbigay po sa atin ng kalakasan ngayong araw na ito. Amen po mga kapatid. Nawa po kung meron kang gustong bahaginan nito, mapagpala din mga kapatid, ito ay ibahagi mo, i-share mo tong video na to. Amen sa iyong friends and relatives, o kayo yung kapamilya mo mga kapatid para sila po ay mapagpala ng mensahe na to. Amen po. Maraming salamat po sa pakakinig ng salita ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Nawa po ay palagi po tayo mag-ingat. Amen hanggang sa susunod po ulit ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Have a blessed day po.